Hello there, future registered nurses. Now we will talk about your RAAS, and this will be the last video na gagawin ko dito sa apartment namin. So, your renin-angiotensin-aldosterone system, what is the purpose of this RAAS? Your RAAS, ang ginagawa lang po dito is pinapataas niya ang iyong blood pressure and your blood volume. So, let's talk about now yung mga factors na nagpapaba pa ng BP. Number 1 is vasodilation. Vasodilation, that is anything that causes your blood vessels to widen. Vasodilation. Ano pa? Yung mga reason ng pagvasodilate, pwedeng heat exposure at pwede din yung mga maintenance drug natin for BP, the usage of your ACE inhibitors, your ARBs, and CCB. Number 2 is meron siyang decrease in blood volume. Ano yung may decrease in blood volume? Ito na po yung mga may dehydration, hemorrhage, diarrhea, vomiting, and sweating. Yun po, nilalabas yung parang tubig sa katawan. Number 3 is meron siyang decrease in cardiac output. Ano naman tong decrease in cardiac output? So if the heart pumps weaker or slower, the BP falls. Tulad ng may bradycardia, heart failure, and your myocardial infarction. The fourth one would be your autonomic nervous system effects. Ano to? Ito yung mga may spinal cord injury, including na din yung neurogenic shock. Number 5, yung hormonal factors. Anong hormone ang meron sa atin? Hormonal factors. So ano tong hormonal factors, no? Ito yung mababa ang iyong anti-diuretic hormone. By the word itself, anti-diuretic, it means hindi ka niya pinapaihi. So kapag mababa ang iyong ADH, anong sakit mo dito? DI or your diabetic insipidus. O sabihin natin, dami, ihi. Madami ang kanyang nilalabas na liquid sa katawan. Ganun po yun. Number 6 is meron siyang position changes. Ano yung position changes na meron dito? Ito na po yung orthostatic hypotension, yung mga tumatayo suddenly. And the last one na factor na nagkakos ng pagbaba ng BP is pregnancy related. Anong meron dito? What is the hormone for pregnancy? Is your progesterone. Progesterone. Okay? So, tatandaan nyo, P for progesterone. Okay? Pregnancy, yun. Now, anong ginagawa ng progesterone? Ang ginagawa po ng progesterone is nagkakos siya ng vasodilation, which helps lower the BP and increase the blood flow to the uterus and placenta. So, also, the progesterone relaxes smooth muscles, which help prevents the uterine contraction that prevent miscarriage. O ano pa, related sa pregnancy, ito yung meron siyang supine hypotension syndrome. Anong meron dito? Ito yung meron siyang compression sa vena cava. Kapag may compression sa vena cava, always think na ang position niya is side-lying para ma-reduce ang supine hypotension syndrome. So, let's now talk about your RAAS. Now, if etong mga factors na to is nagkakos ng low BP, na-detect niya. Sino ang nakaka-detect? That would be your kidney. In your kidney, specifically, si juxtaglomerular cells. Okay? Siya po yun. So, it triggers the release of what? The release of your renin. Now, your renin will go now to your liver. And your liver will produce your angiotensin
Yan. Now, your angiotensinogen, renin plus angiotensinogen is equals to angiotensin 1. But your angiotensin 1 is still inactive or sabihin nating useless. So, anong gagawin dito? Your angiotensin 1 will go saan? Sa lungs. And your lungs will produce ACE. Your ACE is your angiotensin converting enzyme. Now, your angiotensin 1 plus ACE, that would be your angiotensin 2. In your angiotensin 2, ito na po yung may function. This is a powerful vasoconstrictor. So, anong ginagawa dito? Vasoconstrict. Vasoconstrict. And aldosterone will be released. Aldosterone. Alam naman natin ang function ng aldosterone. This causes water and sodium retention. Okay? Now, if may retention na siya at may vasoconstrict, it means tataas na ang iyong BP. Yun, tataas na po ang iyong BP. Now, i-connect po natin sa mga may medication, no? Your ACE inhibitor. It means, kapag ACE inhibitor, saan nanggagaling ang ACE? Sa lungs. It means, ini-inhibit niya dito na part. Okay? So, that would be your ACE, right? Now, ano yung mga example ng ACE? Think of a month na nag-i-start sa letter A. That would be April and August. But, piliin mo yung April. Kasi magiging ACE, April. Now, let's talk about the side effect naman ng drug. Ang example ng pril or your ACE inhibitor is your captopril. Now, nandito na po yung clue. Kasi ang side effect nito is cough. Gawin mong cough to pril. Ito lang ang iyong tatandaan. Okay? Yan po yung adverse effect ng drug nito. Once na meron siyang cough, dry cough, hindi na po siya pwedeng gamitin. Anong kasunod ng ACE? That would be your ARBs. ARBs. Now, ang tinatandaan ko lang dito sa ARBs, nilalagyan ko lang ng sartan. Yan. Anong example nito? That is your losartan. Yan. Now, since ang ARBs galing siya dito niya blinablock. Okay? It means, wala na siyang dry cough. So, ang effect ng ARBs is same din sa ACE but wala siyang cough. Yun lang po. So, gawin natin mas madali, no? Kung paano yung process ng iyong RAAS. Ganito ang aking ginagawa. JR, yung liver mo. La. Ganun po yung ginagawa ko. Again, JR, yung liver mo. La. Ganun po yan. Sulat ko po dito, JR, yung liver mo. La. Ganyan po yun. Okay? Thank you po.